Magandang araw po. Ito po ang aking baryo. Patapos na po ang tag-ani dito sa aking baryo ngayon. May mga mangilan-ngilan pa pong lugar na hindi pa nagagapas, pero lahat po halos ay nagapas na. Dito po sa paligid ko halos nagapas na po. Ang paggapas dito ay iba na, hindi katulad ng mga naunang mga araw na nung maliit pa ako, nung mga bata pa tayo, na ang pag-aani naabot ng 3 hanggang 5 araw ang pag-aani mula sa paggapas ng mga tao sa palay hanggang sa gapasin nila gamit yung makinarya. Ngayon, ang ginagamit nila ay isang makinarya na lang paggapas, naabot lang ng kalahating araw, minsan 2 oras, 3 oras lang. Gayon na po ang teknolohiya ngayong araw nito. Sa pagtatanim naman, makinarya na rin po ang ginagamit, makabagong teknolohiya na rin po ang ginagamit ngayong araw na to. Pero alam niyo po ba na mayroon pa rin sa mga kababayan natin na gumagamit ng kalabaw? Dito po sa amin, meron akong nakita na ginagamit pa rin nila ang kanilang kalabaw sa pagsasaka, sa pag-aararo, pabantay ng lupa para sa preparation ng pagtatanim ng palay. Pagkagapasan naman, ginagamit din nila yung kalabaw nila panghakot ng mga palay na naan. Today po, ipapakilala ko po sa inyo yung may-ari ng kalabaw at yung kalabaw na sinasabi ko. Tara po, puntahan na po natin. Ito po sila, iniipon ang giniikan at nilalagay sa trailer. Mukhang busy. Lapitan po natin. Mukhang marami-rami na rin ang naiipon nila. Isa silang tropa sa pag-iipon ng giniikan at nilalagay sa trailer. Tulong-tulong silang lahat. Merong nag-iipon, may kumukolekta, kumukuha, nilalagay sa trailer. Merong nagsisiksik doon sa trailer para pagka gumana na ang trailer, hindi mauhulog. Lahat sila tulong-tulong. Ayun si Kuya Max, yung may-ari ng kalabaw. Nangongolekta din siya ng giniikan. Tapos nilalagay nila isa-isa sa trailer. May taga siksik sa trailer. Tapos lahat sila tulong-tulong sa paglalagay ng giniikan sa trailer. Ito si Kuya Max, ang amo ni Probinsyanong. Ano nga pangalan yan, Kuya Max? Probinsyano. Taga-probinsya, taga-baryo. Pagkatrabaho sa bukid. Yan. Ginagamit kong pangako ng palay. Pagka tag-ane, no? Oo, paano. Ayun. Sino siya? Yung isa, Kuya Max. Si Mokan. Babae. Yan. Habang walang trabaho si Probinsyano, ikaw naman ang nag-iipon ng pagkain niya. Walang masakati sa mga tabo. Kinakain niya. Ilang taon na si Probinsyano? 10 taon na yan. Ano na yung adult na, no? May 1 taon yung kapatid niya. Si Probinsyano, si Shano, ginagamit mo sa pagbubukid. Nag-aararo. Pinag-aararo, pinagsusuyod. Suyod sa maligi. Pag panahon na ganito, nakapahinga siya. Pero pagka pumasok na
ang tubig niyan sa patubig, magiging busy na rin si Shano. Probinsyan. Tatrabaho rin kasama ko. Oo. Tapos naghahakot kung may hahakot dahil may mga parte ng bukid na maputik, hindi kakayanin ng makina, no? Saan bumabahay niyan si Shano tsaka si Mokang? Doon sa Pulo, sa Kuran. Mamaya titingnan natin yung ano niya, yung kural niya habang pinag-iipon mo siya ng pagkain. Gwapo pala si Shano eh. Probinsyano. Idol ko si Tanggol. Si Tanggol. Si Shano oh. Gwapo. Heto si Shanong Tanggol kapag nagtatrabaho sila sa bukid kasama si Kuya Max. Meron kasing lugar sa bukid na tinatawag na bana. Ito yung huling tinataniman ng palay. Ang bana ay ang mababang lupa sa bukid na pumopondo ang tubig. Kapag nataniman na ng palay ang bukid, natitira ang bana na bakante. Kaya ang ginagawa ng magsasaka, sinusuyod at pine-prepare din nila ang bana para taniman ng palay. Hindi na kasi makapasok ang makina sa bana dahil malalim ang putik, kaya kalabaw ang ginagamit nila para pansuyod. May pagkakataon naman na konti lang ang mga makinang available sa bukid para magsuyod at magpantay ng lupa bago sabugan ng palay. Ang kalabaw ay option para magsuyod at magpantay ng bukid ng mga magsasaka. Heto naman ang kariton ni Shanong Tanggol na ginagamit niya pag naghahakot sila ng palay sa bukid kapag panahon ng tag-ani. Ito naman ang bahay ni Shanong Tanggol. At ito yung kainan niya. Itong giniikan ay isang pagkain ni Tanggol, kaya nag-iipon si Kuya Max para may makain si Tanggol kapag panahon na wala nang giniikan sa bukid. Ang iba pang mga pagkain ni Shanong Tanggol ay darak, kanin at damo. Ang inipong giniikan ay nilalagay ni na Kuya Max sa isang lugar. Inaayos nila itong mabuti. Mga 5 karga na ganito karami o higit pa ang kinukolekta ni Kuya Max para pagkain ni Shanong Tanggol sa buong taon. Ganito po kasipag ang mga kabaryo ko, lalo na ang mga magsasaka. Kahit tapos na ang pag-ani ay tuloy pa rin ang pagkilos upang mapalago ang pamumuhay kasama ang mga alagang hayop gaya ng kalabaw. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel. Thank you po.